Tito Dan Show Love Stories presents Ang Bodyguard Kong Robot, written by Sabina. Mga syunga, habulin niyo ako kung kaya niyo. Malakas sa sigaw ni Milyori, tsaka tumawa habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan. Diyan ka naman magaling, Milyori. Kahit kailan na hindi ka patas lubaban. Sigaw naman ng kung sino habang pinapanood ang paglayo ng dalaga. Umaalingaw-ngaw pa rin ang putukan sa paligid. Sumasama sa hangin ang amoy ng dugong dumadanak sa lupa. Tss! Ang hihina nyo kasi, ni hindi nyo nga ako kayang patamaan. Ngising usal ni Miyori nang tuluyang makalayo. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makarating siya sa kanila at tuluyang salubungin ang gulat na si Don Alex. At ano na namang nangyari sa mukha mong yan, Mayori? Huwag mo sabihing, nagbasag ulog ka na naman. Di ka na talaga nagtandang bata ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang aalis dito? At nagawa mo pa talaga makipag-away. Ano na namang kababalbala ng ginawa mo? Ha? Sagutin mo ako, Mayori. Pagkalit at dire-diretsyong anas sa kanya ng ama, kung kaya't napabuntong hininga ito nang maupo sa couch. It's nothing serious, Dad. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Nakauwi nga ako ng ligtas, oh. Sagot pa niya. Sabihin mo kung ano nangyari, Mayori. Sabihin mo kung ano na naman pinaggagawa mo sa labas. Or else, I'll have no choice but to prevent you from going outside. You'll stay in your room, and you're not going out until I told you to. Sagot ng ama. You can't do that, Dad. But fine. Sasabihin ko na. Bibili lang sana ako ng mga kakailanganin ko papuntang Canada next week. You told me to prepare, so that's what I'm doing. Ang kaso, nakasalubong ko sila Jeric sa daan. Yung lalaking sinasabi ko sa yung makulit at palagi naghahanap ng gulo. Pinagbigyan ko lang naman siya sa gusto niya eh. Kaso medyo marami sila. Kaya ayun, Dad. Nasagutan ako. Mahinahon niyang sabi, ngunit hindi yun sapat para hindi manginig ang kalamnan ng ama dahil sa galit. Napahilot pa ito sa sentido habang nakapikit. For Pete's sake. Pwede bang iwasan mo muna yung pakikipagpangayan mo kung kani-kanino, Mayori? Kababaeng tao pa sa gulera. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yong maraming banta ngayon sa buhay nating mag-ama? Kung maaari sana ay mag-iingat ka. Usal pa ng ama na sa kabila ng pagkayamot ay nagawa pa rin nitong magsalita ng mahinahon. Nag-iingat naman po ako, Dad. You don't have to worry about me, okay? Aniya kaya tumango si Don Alex. Exactly, Mayori. Not anymore. Sisiguraduhin ko talagang ligtas ka lagi. Nangunot naman ang kilay ni Mayori dahil sa sinabi ng ama. Wala ka naman ibang ibig sabihin, Dad, hindi ba? Tanong niya sa ama. As a matter of fact, mahinang sagot ni Don Alex at may tinanguan mula sa likod ni Mayori kung kaya't napalingon siya doon. Sino na naman yan, Dad? I hired a personal bodyguard for you, Mayori. Simula ngayon ay palagi mo na siyang kasama kahit saan ka magpunta. He'll keep an eye on you at siya rin ang magsasabi sa akin kung anong pinaggagawa mo tuwing wala ako. That's the only way I can make sure you're safe, Mayori. Sagot ni Don Alex na naging sanhi ng biglaang pag-usok ng ilong ng dalaga. Galit itong nagpabalik-balik ang tingin sa dalawa at tumayo. What? There's no way.
I'm letting him near me. Dad, kaya kong protektahan ang sarili ko at hindi ko kailangan ng isang lalaki sa una lang naman magaling. Sa una lang interesado at maghahabol. Pero sa huli, sila pa ang magaling mang iwan. Are you talking about your ex, Miori? Tanong ni Don Alex, dahilan kung bakit natauhan ng dalaga. No, I mean, gano'n naman talaga lahat ng lalaki, Dad. And you know I hate men. Hindi bali na lang na ikulong niyo ako dito sa bahay kaysa magkaroon ng gwardya. Mahihimigan ang pagtatampo sa tinig ng dalaga habang nagsasalita. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Miori? Kung oo, ay papayag ako. Kung lalabas ka man ay kailangan mo magpaalam. You're not going to drive alone, deal? Wala sa sariling napatungo ang dalaga at naglakad na papuntang kwarto niya. Samantala, humarap naman si Don Alex sa gwardya at napabuntong hininga. Pasensya ka na sa anak ko. Nasaktan ninyo ng dating kasintahan kaya't ganun na lamang ang galit sa mga kalalakihan. Anyway, you can still have your job as one of my favorite bodyguards. As for my daughter, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa batang yun. Alam kong bukas o sa makalawa ay nasa labas na naman yun. Pagsasalita ni Don Alex, kaya napatungo na lamang ang lalaki at bahagya pang ngumiti. Sir, if your daughter hates men, I think I can offer you something. May alam po kung pinakamagandang paraan para mabantayan niyo siya. Sa ating lalaki, kaya't interesadong tumingin sa kanya si Don Alex. What kind of proposal is that? Sabihin mo kung ano yun. Handa akong gumastos kahit magkano. Masigurado ko lang ang kaligtasan ng anak ko. Anito pa kaya't muling tumango ang lalaki. May kaibigan po akong mahilig gumawa ng robot. Noong isang buwan ay natapos niya na po ang kauna-unahang robot na kahulman ng tao. Kompleto rin po at maganda ang pagkakaprogram sa system. Dahil kumikilos po yun kagaya ng isang normal na tao lamang. Siguro naman ay hindi na yun magagawang tanggihan ng anak niyo. Sagot nito. Dahilan kung bakit tila ba kumislap ang mata ni Don Alex. Napaayos pa ito ng upo dahil sa nalaman. Kaya ba nitong protektahan ng anak ko? How can I make sure na kasama nito ang anak ko sa loob ng 24 oras? Pangusisa niya. Transformer po ang robot na iyon at kayang magpalit ng anyo. Ang bawat parte depende sa sitwasyon. Nakita ko na po yun dati at alam kong may naka-install na baril sa katawan niya. May kakayahan din po yung lumipad at automatic charging po yun. Kapag alam niyang malapit na siyang maubusan ng enerhiya ay kusa na yung nag-charge niyang hindi nagsha-shutdown. Dahil doon, ay kumbinsidong tumayo si Don Alex. Dalhin mo ako sa sinabi mong yan. I'm willing to spend large amount of money for it. Kaya't dinala nga si Don Alex ng lalaki sa sinabi nitong kaibigan. Ilang minuto lang naman ang itinagahal bago sila tuluyang makarating at makausap ang lalaking nagmamay-ari nun. Bakit ko naman ibibenta sa inyo ang ilang taon kong pinaghirapan? Tanong ng lalaki kay Don Alex. Kapwa sila nakatingin sa robot na kasalukuyan nasa loob ng isang malaking salamin. You don't understand, young man. Kailangan ko na magbabantay sa anak ko. At ang robot lang na yan ang tanging pag-asa para mapanatag ang loob ko. Yan ang magsisilbing gwardya niya. Alam kong hindi madali ang bumuo niyan. I know your hard work pero nagawa mo na. Hindi na imposibleng makagawa ka ulit ng bago, iho. Just name your price. Sagot ng matanda, kung kaya't napangisi doon ng lalaki at pinagkatitigan ng obra maestra niya. This is priceless, sir. Walang katumpas na halaga ang paghihirap at oras na ginugol ko sa robot na to. He's my other half. As you can see, napatango ang matanda. Pero isang karangalan ko ang makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa anak nyo. I can assure you na kayang protektahan ng robot na ito ang anak nyo sa anumang panganib. Hinihiling ko na sana ay ingatan nyo ang robot na to. Accept this as my present for your daughter, sir. Hindi niyo na po kailangang bayaran ng robot ito dahil
Ibibigay ko to sa inyo ng libre. Sambit ng lalaki. Sanhi kung bakit halos lumawa ang mata ni Don Alex sa gulat. Hindi mailarawan ng sayang nararamdaman nito. Talaga ba? Anong dapat kong gawin para mapasalamatan ka, iho? Tanong nito kaya't napangiti ang lalaki. There's only one condition, sir. Ang robot na ito ay nakakaramdam ng pagkabigo. Sinadya ko yun para magmukha talaga siyang tao. Kapag nangyari yun, maaaring mag-shutdown ng system niya at hindi na muling mag-restart. Kaya pakiusap po, huwag niyong hahayaang mangyari yun. Dad! You're kidding, right? Ito? Robot? Tss, kasasabi ko lang naman po sa inyo, Dad, I don't need them. Tsaka umikot ang mata ni Miyori at pinagkatitigan ang robot. Hinintay nitong kumurap ang mata ng lalaki para mapatunayang niloloko lamang siya ng ama. Ang galing din, Dad. Hindi talaga siya kumukura pero walang ganyang robot dahil imposible yun. Kahit nga yung matatalinong scientist sa history, hindi nakagawa ng robot na halos kahulman na ng tao. Maniniwala pa ako sa manikin, Dad. Pero ito, tinalo pa nga ang kutis ko. Muling pagsasalita ni Miyori, kaya't natawa ang ama. Bakit? Bakit hindi mo subukan, Miyori? Nakaprogram na ang boses at mukha mo sa robot na yan. Kaya ikaw na ang kinikilalang amo niya. May kakayahan itong umintindi sa sinasabi ng iba pero tanging ang kinikilalang amo niya lang ang susundin niya. Usal ng ama kaya't muling tamad na tumingin si Miyori sa robot. Fine. What's your name? Simpleng tanong niya. Hi, my name is Kian Dave. To feel and restart the system, please press the red button. Malamig na usal ng robot habang unti-unti namang lumapit doon si Miyori. Halata ang pagkamangha nito sa mata habang hinahanap ang pulang button sa likod ng robot. This so incredible, Dad. Aniya pa, tsaka tuluyang pinindot ang pulang pindutan sa likod. Pinanood niya kung paano umilaw ang mata ng robot, tsaka ito nagsimulang ngumiti at kumaway sa kanya. Hello, kamusta ka? May kailangan ka ba? Kung oo ay huwag ka mag-alinlangang magsabi ha. Muling pagsasalita ng robot na si Kian. Kaya't napatingin si Miyori sa ama. Do you like it, darling? Tanong ng ama. At malapad ang ngiting napatango si Miyori. Siyempre naman, Dad. This is the most precious gift I'd ever received. Nakakatawa. Hindi na rin ako mag-aalalang masasaktan ako dahil hindi naman siya capable noon, di ba? Sabay na tumango si Don Alex at ang robot. Mabuti at nagustuhan mo, Miyori. Mula ngayon ay siya na ang palagi mong kasama. Wala nang ibang gagambala pa sa'yo. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Tsaka, siguro naman ay hindi mo yan pagbubuntungan ng galit dahil hindi naman niya tao. Natawa na lamang doon ang dalaga. Of course not, Dad. Sige na po at marami pa akong gustong malaman tungkol sa robot na to. Siguro naman, pwede na akong gumala niyan, Dad. Tanong niya na babilis ding tinanguan ng ama. As long as you're with the robot. Hello mo? Nagtataka pa rin talaga ako at namamangha sa klase ng utak ng taong gumawa sa'yo. Sa unang tingin, hindi mo talaga akalain na isa kang robot lang. Biglang sabi ni Miyori, ilang araw ang nakalilipas. Kasalukuyan silang dalawa na nasa balcony ng kwarto habang pinanonood ang pagkislap ng mga bituin. Nagpapasalamat ako sa utak na meron siya. Kung hindi dahil sa kanya ay wala ako ngayon dito sa tabi mo. Karangalan kong protektahan ka, Miyori. Sagot naman ni Kian, tsaka nilingon ng dalaga. Kung pagbibigyan ako ng pagkakataong humiling sa mga bituin, hihilingin kong magkaroon ng kaluluwa. Gusto kong maging tao. Nang sa ganon ay napalingon na rin sa kanya si Miyori at naghintay ng sunod na sasabihin. Wala. Huwag mo nang pansinin yun. Basta gusto ko lang na palagi akong nasa tabi mo. Pangako, hindi kita iiwan. Sagot na lamang ni Kian. Kaya't umusag ng upo si Miyori
palapit sa kanya. Pangako yan ha. Yung huling taong nangako sa akin ng ganyan, iniwan ako sa ere. Alam mo ba kung gaano kasakit yon, Kian? Bigla niya lang akong iniwan kahit na nangako siya. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang ginawa niya. Mahihimigan ang sama ng loob sa tinig ng dalaga kung kaya't marahang hinaplos ni Kian ang buhok niya. Bagay na ikinapikit ng mata ng dalaga dahil tila ba kakaiba ang haplos na iyon. Hindi ako katulad niya, Mayori, at kahit balik-balik na rin ay ibang-iba ako sa lahat. Alam mo yan, kaya hindi kita iiwan. Sagot ni Kian. Ang tinig nito ay may halong emosyon. Kung kaya't iisipin mong isang normal na tao lamang ang kasama mo. Siya nga pala, kailan ang punta mo ng Canada? Maya-mayang tanong ni Kian. Bukas na. Sabi mo nung isang araw ay sasama ka kaya subukan mong tumanggi ngayon, Kian. Papasagin ko yung bungo mo. Pagbabanta ng dalaga, sanhi kung bakit natawa si Kian at marahang pinisilang ilong ni Miyori. Kamay mo ang mababasag oras na ginawa mo yan, Miyori. Maamo niyang sabi. Bakit naman gustong-gusto mo akong sumama? Hindi ba't kaya mo naman ang sarili mo? May pangasar pang tanong ni Kian sanhi kung bakit napanguso ang dalaga. Hindi nito maintindihan kung bakit tila lumalabas ang pagiging babae niya. Alam mo, buong buhay ko, sa iisang lalaki lang ako na-attach. Halos buong mundo ko, sa kanya na lang umikot. Lahat ng ginagawa ko at nakapalibot sa akin, konektado sa kanya. Kaya sobrang nahirapan ako nung maghiwalay kami. Munti ko na ngang hitilin ang sariling buhay ko noon, kaso napagtanto kong hindi ba't mas maganda kung siyang makakaramdam ng ganong hirap. Kaya simula noon, natuto na akong magalit sa mga katulad niya. Palagi kong sinasangkot ang sarili ko sa gulo just to let him know na I'm not weak. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Thankful pa rin ako, Kian. Napangiti ng bahagya si Miyori. Tsaka, hinawakan ng kamay ni Kian. Ang balat noon ay parehong-pareho sa kutis ng tao. Ngunit kung hahawakan mo, ay mararamdaman mo ang metal na nakabalot sa katawan niya. Kung hindi ko ginawa ang lahat ng yun, at mas lalo na kung hindi kami naghiwaling ng lalaking yun, hindi maiisip ni Dad na maghanap ng bodyguard ko. After that long year of being alone in misery, dumating ka. Inayos mo yung gusot sa buhay ko. And I'm grateful for that. Naniniwala na talaga akong kahit anong dilim ng buhay mo, may darating pa rin para magbigay ng liwanag, Kian. At ikaw yun. Napangiti ang robot sa narinig. Malumanay itong nakatingin kay Miyori at naghihintay ng sunod pang sasabihin ng dalaga. I was once lost, but you found me. Magkaiba man ang mundo natin kasi magkaiba ang pinagmulan natin. But with you, I feel so much comfort, Kian. Kaya kung tinatanong mo kung bakit gusto kong makasama kita sa Canada, it's because I can't imagine my life without you anymore. Tinangala siya ni Miyori at sinalubong ang mga mata nitong pagamat hindi malinaw ang emosyon, ay sapat na mga ngiti para malaman mong naiintindihan niya ang nararamdaman mo. You don't have to imagine your life without me dahil hindi naman na mangyayari yun. Nasa tabi mo lang ako hanggang sa magsawa ka na sa akin. Kian, kinabukasan. Nang magsimulang lumipad sa era ang eroplano, ay napapikit at napakapit sa kamay ni Kian si Miyori. Malalalim ang ginagawa nitong paghinga, kaya tinawakan niya ang kamay ng dalaga. Hindi naman ito ang unang beses mo nakasakay ka ng eroplano, hindi ba? Kaya't hindi mo na kailangan matakot. Ayos lang yan, nandito naman ako sa tabi mo. Pag-aalon ni Kian, ngunit mahigpit pa rin ang kapit ni Miyori sa kanya. Baka mamaya ay mayupi ang kamay ko, ha? Dagdag pa nito. Sanhi kung bakit biglang napadilat si Miyori at napabaling sa mga kamay nila.
Sorry. Sorry, ganito talaga ako tuwing sumasakay ng eroplano. Paumanhin nito kaya't sinuklian niyo ni Kian ng simpleng ngiti. Mas magandang gawin kung matulog ka na lang. Babantayan kita hanggang sa lumapag ang eroplano. Sigurado ka ba? Ayos lang na matulog ako? Tanong pa ni Miyori. Ngunit hindi na sumagot pa si Kian. Inilapit nito ang katawan sa dalaga at pinasandalang ulo ni Miyori sa balikat niya. System error, brace, brace, brace. Emergency landing. Grab ankle, stay down. Ilan lang yan sa mga narinig ni Miyori nang magising ito mula sa mahimbing na tulog. Anong nangyayari? Tanong niya pa at lumingalinga pa sa paligid. Shh! Ipikit mo ang mga mata mo, Miyori. Ilalabas kita dito. Nang mapansin ang kabang nararamdaman ay hinawakan siya ni Kian sa kamay. Tsaka sinubukang aluin. Ano? Sira ulo ka ba? Gusto mong liparin tayo dito sa taas, Kian? Pasigaw niyang sabi at sinubukang maghanap ng parachute. Miyori, kumalma ka. Huwag ka nang gumaya pa sa kanila dahil hindi nakakabuti ang pagpapanik. Bahagyang nilakasan ni Kian ang pagkakasabi nun. Dahil sa umaalingaw-ngaw na ingay sa paligid. Paano ako hindi magpapanik? Kung magka-crash tong eroplano, mamamatay tayo dito, Kian. Kapag nangyari yun, mumultuhin ko talaga yung walang yung ex ko. Sabi niya, ililigtas niya ako sa kahit anong panganib. Pasigaw rin ngunit naluluhang sagot ni Miyori. Hindi ito mapakali sa kinatatayuan habang kalmado lang naman nakatayo si Kian. Dahan-dahan siya nitong iniharap at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ba't ako na ang may pangako sa iyo niyan ngayon? Robot ako, Miyori. I am capable of the things that your ex isn't. Ako ang tutupad sa pangako niya, okay? Kaya tumahan ka na. Kumapit ka sa akin at kahit anong mangyari ay wag na wag kang bibitaw. Ipikit mo lang ang mga mata mo sa tuwing natatakot ka at ako na ang bahala sa'yo. Maamong sambit ni Kian, gamit ang pinakamalumanay niyang boses. Sanhi kung bakit unti-unting kumalma ang dalaga. At nang ipikit nga ni Miyori ang kanyang mga mata, biglang nawala ang ingay sa paligid. Sa halip, ay naramdaman nito ang malakas na hanging tumatampi sa balat niya. Lumilipad sila. Hindi nito may paliwanag ang pakiramdam habang nakayapo sa mga braso niya kay Kian. Sigurado siyang hindi iyon dulot ng takot. Ngunit kung ano man yon, ay hindi niya alam. Nakakainis. Akala ko nakalimutan ko na siya, Kian. Akala ko ang angas-angas ko ng tingnan kasi kaya ko namang makipaghabulan ng bala. Akala ko sapat na yung 1 taon para makalimutan ko siya. Pero hindi pala. Kaunting kibot lang pala. Magkakaganito ako. Lumuluhang usal ni Miyori. Kinagabihan habang hawak ang basong may lamang alak. Nakabalik na sila ng Manila at kasalukuyan nagpapalipas ng gabi sa isang hotel. Ayos lang yan, Miyori. Kahit hindi ako katulad nyo na nakakaramdaman ng sakit, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kaya iiyak mo lang yan ngayon. Panigurado at bukas ay wala na yan. Tsaka simpleng ngumiti si Kian. Dahilan kung bakit napatitig sa kanya si Miyori. Alam mo sana naging tao ka na lang, Kian. Sana may kakayahan ka ring magmahal. I wish you could take this pain away. Mahinang aniya bago napatayo. Marami na rin itong nainom kung kaya't naduwal na nang tumayo. Kaagad itong dinaluhan ni Kian, tsaka marahang hinagod ang likod niya. Tama na yan, lasing ka na. Matulog ka na at ako na ang bahalang maglinis nito, Miyori. Usal nito, tsaka walang pag-alinlangang binuhat ang dalaga. Pimay man, Kian. Please, love me. Pagsasalita pa ng dalaga habang nakapikit ang mata kung kaya't napatitig na lamang din sa kanya si Kian. I will. Love you, Miyori. Kinabukasan, magandang umaga, bumangan ka na dyan, inihanda na kita ng agahan mo. Pagkatapos ay maligo ka na rin nang makaalis na tayo dito. Gusto mo na ba maunang mamasyal tayo?
Based sa weather tracker ko ay magandang mamasyal ngayon dahil katamtaman lang ang init. Pagsasalita ni Kian nang bahagyang gumalaw si Miyori sa higaan. Good morning. Ano nangyari kagabi? Wala na akong maalala. Tanong naman ni Miyori nang bumangon ito. Sa poong ulo at bahagya pang nakapikit. Dahil sa dami ng nainom mo ay tumaas ang temperatura mo sa katawan, kaya sinubukan kitang punasan ng basang panyo para kahit papaano naman ay bumaba ang lagnat mo. Nagsisi pa nga ako dahil pinayagan kitang uminom, kaya sinisigurado kong yun na ang huling beses mong pag-inom. Biyori, ikinuha na rin kita ng gamot kaya kumain ka na ng mainom mo tong gamot. Sagot ni Kian. Sanhi kung bakit unti-unting napabaling sa kanya si Miyori at pinanood siyang ayusin ang mga pagkain sa mesa. Sa isip ng dalaga ay napakagwapo nito para isipin isang robot lamang ito. Hindi niya rin mapigilan ang puso mula sa pagtibok ng mabilis. Sa tuwing tinititigan siya nito sa mga mata. Pero hindi ako nakakalunok ng gamot. Kian, kaya nga ayokong nagkakasakit ako dahil hindi ako marunong uminom ng gamot. Ayoko sa lasa niyan. Tsaka itong umusot, kaya tiningnan siya ni Kian bago ito may kung anong ginawa. Ayan, pagkatapos mong kumain paniguradong lusaw na yan, hindi pwedeng hindi ka uminom ng gamot, Miyori. Kapag nagkasakit ka, hindi na tayo makakagala kagaya ng gusto mo. Sagot naman ni Kian sa seryosong tono. Sa mga kilos nito ay iisipin mong isang striktong nobyo siya ni Miyori. Tatayo ka ba o bubuhatin kita dyan? Muli niyang sabi sanhi kung bakit napatayo si Miyori. Napangisi naman si Kian. Dahil doon tsaka naupo sa harap ng dalaga. Subuan na kita. Aniya pa at mabilis na kinuha ang kutsara sa kamay ni Miyori. Don't look at me like that, Miyori. Robot ako pero kaya kong magpanggap na tao. Usal niya nang maramdaman ang paninitig sa kanya ng dalaga. Kung gano'n, pwede ba akong makahiling, Kian? Hindi ito sumagot at isang tango lamang ang ginawa. Tsaka ko lang pala sasabihin kapag sigurado na ako. O siya, sige na at bilisan mo ang pagmuya. Lusaw na yung gamot oh. Sagot na lamang ni Kian. Tsaka sinubuan ng pagkain si Miyori. Tumagal ang ganong ayos nila ng ilang minuto nang hindi inaalis ni Miyori ang tingin kay Kian. Tubig! Ang pahit, Kian! Pagrereklamo niya ng malasahan ng gamot. Bakit naman hindi mo sinabing gamot na pala yun isusubo mo sa akin? Dagdag pa niya, sanhi kung bakit napangisi si Kian. Bakit kasi titig na titig ka sa akin? Nagagapuhan ka na ba sa akin? Tanong ni Kian habang unti-unting mapang-asar na inilalapit ang mukha niya sa dalaga. Kapal naman ang mukha mo, Kian. May iniisip lang ako, no? Palag ni Miyori tsaka bahagyang lumayo. Kung kakapalan ko pa ang mukha ko, Miyori, pwede ba kitang halikan? Habang umaatras si Miyori, ay siya rin namang paggabante ni Kian. Aba, isa pa Kian at iisipin ko talagang hindi ka isang robot. Pasigaw na usal ni Miyori hanggang sa tuluyan bumangga ang likod nito sa pader. Wala na siyang matatakbuhan kung kaya't mabilis itong na-corner ni Kian. Bakit, Miyori? Nakalimutan mo na bang hindi lang ako basta robot? Do you remember when I told you I'm capable of everything for your ex, isn't? At kasama doon ang mahalin ka? Sa pagkakataong iyon, ay tila ba hindi nga isang robot ang kausap ng dalaga. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hinihintay nito ang pagtapo ng labi ni Kian sa kanya nang bigla itong lumayo at tumawa. Biro lang, maligo ka na, Miyori, ang baho mo na. Pinamulahan ng dalaga sa narinig. Hindi niya may tatanggi ang pagkainis dahil sa inasal ni Kian. Hoy, anong ang baho ko na? Hindi ka nakakaamoy, Kian. Aniya pa habang nagiinit pa rin ang pisngi. I told you. Tsaka siya kinindatan ni Kian. Nakakainis ka naman. Puwisit ka, Kian. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit naiinis ako?
Bakit parang bigong-bigo ako nang lumayo siya sa akin? Am I being crazy here? Hindi naman siguro ko mailab sa isang robot, hindi ba? Pasigaw na tanong ni Miyori habang naliligo. Nagkalat ang sabon sa paligid dahil sa pagdadabog nito. Bakit ba kasi ang gwapo-gwapo mo, Kian? Hindi mo ba alam na sa tuwing titingin ka sa akin, nahuhulog ang loob ko sa'yo? Aniya pa, tsaka marahang inuntog ang ulo sa pader. Pero paano kung utusan ko siyang mahalin ako? I'm his boss at gagawin niya lahat ng pag-uutos ko. Tingnan mo, Kian. Alam mo ba kung ano yan? Turo ni Miyori kung saan nang makarating sila. Ginagawa mo naman akong walang alam, Miyori eh. Alam ko nga kung paano ko mamahalin. Yan pa kaya hindi ko alam? Tubig alat yan o dagat sa madaling salita. Sagot ni Kian, tsaka nginitian ng dalaga na napaikot ng mata. Tami mong satsat, Kian. Sige nga, mahalin mo nga akong kung kaya mo. Baka mamaya hanggang salita lang yan ha. Usal naman ni Miyori habang patuloy na naglalakad sa tabi ng dagat. Talaga? Papayag kang mahalin kita? Tanong ni Kian, sanhi kung bakit siya tinignan ni Miyori. Hindi nito alam kung ano dapat niyang maramdaman, kaya't napakibit balikat siya. Kung gusto mo, hindi. Ibig ko sabihin, kung kaya mo. Pero hindi mo kaya yon, Kian. Dami mo kasing sinasabi eh. Kung ano na tuloy naiisip ko. Sagot niya. Halata ang pagiging balisa dahil sa pagtibok ng mabilis ng kanyang puso. Bakit hindi mo subukan, Miyori? Muling pagtatanong ni Kian. At mabilis na iniharap si Miyori sa kanya. Sanhi ng pagkagulat nito. Akmang ibubuka na sana nito ang bibig na biglang. Marinig nito ang kakaibang tunog na nanggagaling kay Kian. Stay away from water system shutting down. Tinig niyang saad sa loob ni Kian, tsaka umilaw ang mata nito. Bago iyon unti-unting nawala ng buhay. Ha? Anong nangyayari? Hoy, Kian! Nagbibiro ka lang, di ba? Kian! Magsalita ka, anong nangyayari? Anong warning? Halata sa boses ni Miyori ang takot. Tsaka ito unti-unting tumingin sa paahan niya. Nabasa pala ng dagat si Kian. Kung kaya't sinubukan niya itong hilahin. Kian, anong gagawin ko? Bigat mo ni hindi nga tayo umuusad oh. Tsaka niya ito sinubukang hatakin ulit. Halos tumagaktak na rin ang pawis niya. At sa bawat pagtama ng dagat sa mga paa nila, ay siya rin unti-unting pagkawasak ng puso niya. Natatakot itong baka hindi na muling gumana pa si Kian. Kaya't napayakap siya dito. Kian, please, kumana ka na. Nakikiusap ako, hindi ko kayang wala ka. Sabi mo hindi ka alis. Bakit hindi mo sinabing hindi ka water resistant? Pakiusap naman oh. Kahit asarin mo ko minuminuto, please Kian. Tsaka niya ito inalog-alog habang hindi pa rin kumakalas sa pagkakayakap. Ngunit ng kakalakas na sana ito ay naramdaman nito ang pagbalot ng mga bisig ni Kian sa kanya. Tsaka niya narinig ang tawa nito. Hindi ko alam na ganyan mo pala ako kamahal, Miyori. Pero ang pangit mo umiyak. Nandito pa ako, binibiro lang kita. Usal ni Kian. Dahilan kung bakit nanlalaki ang mata ni Miyori na napalakas ng yakap. Oh, galit ka agad? Sabi mo ay hindi asarin kita minuminuto basta't gumana lang agad ako. Agad na buwelo ni Kian nang mapansin ang reaksyon niya kung kaya't napalunok na lamang siya. Natakot ka ba, Miyori? Huwag mo nang ipagkaila. Kitang-kita kong natakot ka. Anong dahilan kung tutuusin ay isang hamak lang akong robot na pwede mong palitan? Gusto kong marinig ang sagot mo, Miyori. Bakit? Pagtatanong ni Kian. Seryoso ang mga tingin nito habang dahan-dahang hinahapit ang dalaga papalapit sa kanya. Sanhi kung bakit tila ba sasabog sa kaba si Miyori. Maski siya ay hindi alam kung bakit. Bakit nga ba ganun ang reaksyon ko? Posible kayang ang robot na nasa harap ko ngayon ay tuluyan ng ninakaw ang puso ko?
Saad niya sa sarili habang nakikipagtinginan kay Kian. Tila ba hinihigop siya ng mga matang yun. Hindi ko alam, Kian. Pwede bang sabihin ko na sa'yo ngayon ang kahilingan ko? Tanong niya na mabilis tinanguan ni Kian. Pwede bang wag mo nang ulitin yun? Dahil natatakot ako. Hindi ko nakakayanan kung pati ikaw mawawala pa. Pwede bang dito ka na lang talaga sa tabi ko? Tsaka, pwede bang kalimutan natin ang pagkakaiba ng mundo natin? Think of me as a robot and I'll think of you as a human. Nang sa ganun, hindi tayo mahihirapan mag-adjust. Gusto kong isipin isa kang tao katulad ko. Para hindi ako mahirapang aminin sa sarili ko kung anong mararamdaman ko para sa'yo. Pagsasalita niya, ngunit ibinulong na lamang ang huling mga pangungusap. Muli ay ngumiti si Kian, tsaka inakay si Miyori. Malapit sa bato upang umaupo. Tanaw na tanaw nila ngayon ang kalawakan ng dagat. Bago ako pumayag sa kahilingan mong iyan, kung magkakaroon ako ng pagkakataon para maging isang tao, Miyori, may pag-asa ba ako naman ang mahalin mo? May pag-asa kaya akong maging bagong may-ari ng puso mo? Tanong ni Kian. Habang nakatanaw sa malayo. Bakit? Kung naging tao ka ba talaga? Magugustuhan mo ko? Tanong pabalik ni Miyori. No one knows, malay natin, tayo talaga ang itinadhana, di ba? Sagot ni Kian. Kaya naman natawa ang dalaga. If you were a human, you wouldn't even dare to put an eye on me. Siguro, posible rin naman lapitan mo ko pero kung malalaman mo lahat, kapag nakita mo yung kahinaan ko, katulad ng ginawa niya sa akin, you wouldn't think twice to leave me. Malungkot na sabi ni Miyori, kung kaya't napatingin sa kanya si Kian. May katagalan na rin tayong magkasama, pero hindi pa kita lubusang kilala, Miyori. And I want to grab this opportunity to get to know you more. Hindi ba't gusto mong kalimutan natin ang pinagkaiba natin? Then as a human being, I want to know you more. Sagot ni Kian, habang hindi pa rin inaalis ang paningin kay Miyori. Lumaki akong tanging si Dad lang ang kasama ko. Iniwan kami ni Mommy 15 years ago. Ayaw niya sa buhay na meron si Dad. Ipinanganak ako sa magulo at masalimot na mundo. Gustuhin ko man o hindi, I can run away from it dahil yun ang kapalaran ko. Dad's side business is illegal at yun ang dahilan kung bakit iniwan ako ng ex ko. Hindi niya ako matanggap sa buhay na kilalagyan ko. I gave him everything. Pero dahil lang sa nalaman niya, nagbago siya. He see me as a bad person. And that's my weakness. Being misjudged by others. Sandali siyang huminto nang maramdaman ng ilang luhang kumawala sa mata niya. When he left me, ginawa ko yung mga bagay na iniisip niya sa akin. I became the worst version of myself, Kian. Nakipag-unahan ako sa mga bala ng baril. Natuto kong sumugal pati buhay ko itinaya ko na because I thought it would bring him back to me. Pero mali pala ako kasi mas lalo niya lang akong nilayuan. His principles are bigger than his love for me. Kaya doon palang talang-talo na ako eh. Dagdag niya, tsaka napayo ko. Nanalabo na ang paningin niya dahil sa sandamakmak na luha. Simula din nung araw na yun, kinamuhian ako ang lahat. That's the reason why I rejected the first bodyguard my dad hired for me. That's also the same day when you came, Kian. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ibang-iba ka kapag kasama mo yung comfort zone mo? With you, I don't have to think worse of myself. Kinagabihan, nang makauwi silang dalawa ay kaagad umilaw ang mata ni Kian. Nililibot nito ang paningin na tila ba may hinahanap. Tsaka ito lumapit kung saan bagay na ipinagtaka ni Miyori. Kian, anong ginagawa mo? Ano yung hinahalungkat mo dyan?
Pagtatanong niya, I'm looking for your ex belongings. Alam ko may natitira pa siyang kagamitan dito. Ayos lang ba kung kunin ko ang lahat ng yon? I can see you're still caging yourself in the past with him. Kailangan mo mag-move forward dahil nandito na naman ako, Miyori. Hindi ka agad nakasagot ang dalaga. Dahil doon, at sandaling natulala tsaka napahinga ng malalim. Yeah, sure. Kunin mo ang lahat ng nandyan at ikaw na mahala. Aniya, na kaagad ding tinanguan ni Kian. Nang mahalungkat ang lahat ay kaagad na nagpunta si Kian sa likod ng bahay. Paggamat napatahimik dahil wala ang ama, ay hindi ni Miyori yun alintana dahil sa presensya ni Kian. At nang makarating sa likod ay pinanood niyang sanugin ni Kian isa-isa ang bawat alaalang mayroon siya ng dating nobyo. Alam kong nandyan ka sa likod ko. Pwede ko bang malaman kung anong nararamdaman mo ngayon, Miyori? Does it still hurt? Does it hurt you seeing these things na sinusunog ko? Pagtatanong sa kanya ni Kian, kaya't unti-unti siyang lumapit. Kitang-kita sa mga mata niya ang refleksyon ng apoy. Hindi na, Kian. Wala na akong nararamdaman pang kahit ano. Alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon? It is the fear of losing you one day, Kian. Ayokong dumating ang araw na ikaw naman yung mawawala kaya iniingatan kita. Tsaka siya bumaling ng tingin kay Kian at unti-unting yumapos ng yakap. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ang tungkol sa bagay na yan? Hindi ako mawawala sa'yo. And I won't get tired of reminding you that every day. Miyori, anak? Gising ka na ba? Hindi ka pala natuloy sa Canada? Pasensya na, anak. Hindi ko alam ang nangyari kung mas maaga ko sanang nalaman nung nakaraang linggo pa ako umuwi. Katok ni Don Alex. Ilang linggo ang nakakaraan nang makauwi to galing Italy. Nalimpungatan naman doon si Miyori at kaagad na hinanap si Kian. Dad, pasok po. Nasaan po si Kian? Kaagad niyang tanong na tila ba hindi pinansin ang sinabi ng ama. Nasa baba. Halika't bumaba ka riyan ay may naghihintay sa'yo doon. Nagtaka ito nang marinig ang sinabi ng ama. Wala naman siyang ibang kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman ng mukha mo para magpakita pa dito, Joriniel. Kaagad na umusok ang ilong dahil sa galit na makita ni Miyori ang dating nobyo. Naprenteng nakaupo sa sala kung kaya't mabilis na lumabas si Don Alex para umiwas. Samantala, kaagad naman dumating si Kian dala-dala ang kape. You should eat first, ginawan kita ng almusal. Kainin mo muna yon bago lumamig. Kaagad nitong usal at akmang hahapitin na papalapit sa kanya si Miyori nang biglang tumayo si Joriniel. You don't have the right to touch her. She's mine, bro. Kaya layuan mo yan. Pagsasalita ni Joriniel kung kaya't lihim na natawa si Miyori. Sa isip niya ay hindi alam ni Joriniel na robot ang kasama nila. Who gave you the right to say she's yours? Sa pagkakalam ko ay kami ang magkasama dito at hindi kayo. Sabat ni Kian at itinago si Miyori. I don't think so you understand, bro. I'm her boyfriend. Alam kong gwardya ka lang kaya wag kang umastong parang pagmamay-ari mo siya. Trabaho mo protektahan siya. At hindi ang kinin. Kaya wag mo siyang itago sa akin. Sagot naman ni Joriniel. Halata ang pagkainis nito ngunit ngumiti lamang sa kanya si Kian. Kung gano'n ay ikaw pala yung walang kwentang lalaki na sinasabi ni Miyori. Ikaw yung bobong sinayang si Miyori. And you have the guts to claim yourself as her boyfriend. Sa pagkakaalam ko ay ex ka na. Parte ng nakaraan na kinalimutan siya. Pangaasar pa nito. Sanhi yun kung bakit napayukom ng kamao si Joriniel. Stop meddling. Masyado ka madaldal. Bakit hindi si Miyori ang tanongin natin? I know. She still loves me. Natatakot ka bang malamang ako pa rin? Si Joriniel naman ang gumisi. Kaya't dahan-dahang lumingon si Kian sa likuran niya kung nasan si Miyori.
na unti-unting humarap kay Joriniel. It's over since the day you left me. Kaya wala ka nang babalikan pa. Huwag mo na akong guguluhin pa, Joriniel. Dahil masaya na ako. Why on earth would you mess with me again? Narinig mo yung sinabi ni Kian, hindi ba? Kinalimutan na kita. Kaya bakit babalik ka pa? Malamig? At sunod-sunod na tanong ni Miyori. Look, hindi ko sinasadya, Miyori. Alam kong mali yun, nasaktan kita. Inaamin kong nagkamali ako dahil mas hinusgahan kita. Mas inisip ko yung magiging reputasyon ko kaysa sayo. Siguro naman, hindi pa huli para itama ko yung mali ko, hindi ba? I'm sorry. I'm sorry kung ngayon ko lang na-realize. I'm sorry for letting you feel the pain na hindi mo naman deserve. Handa akong tanggapin lahat ng galit mo. Saktan mo ako, sampalin mo. Ipagtabuyan mo na rin, Miyori. Pero, hindi ako susuko. I'll have you again. I'll earn your love. Sagot ni Joriniel. Sanay kung bakit iiling-iling na natawa si Miyori. Earn? Tanong niya. Tsaka hinawakan ang kamay ni Kian at ipinakita yon kay Joriniel. How can you earn something that is already earned by someone? Tanong niya pa at iwinigay-way ang kamay nilang magkahawak. Hindi ako naniniwala, Miyori. Nararamdaman kong may natitira ka pang pagmamahal sa akin. Galit ka lang kaya ka nagkakaganyan. Pero hindi ako susuko. Being earned doesn't mean it can't be stolen. Sa ayaw at sa gusto mo papalik ka sa akin, Miyori. Mark my words. Sagot ni Joriniel. Samantala kinuha naman ni Miyori ang tasa ng kape na hawak ni Kian. Tsaka ito lumapit kay Joriniel. Did you say, mark your words? Then let me mark it. Ngisi niya tsaka walang pag-alilangan sinaboy ang kape kay Joriniel. Oops, mainit ba, Joriniel? Kulang pa yan sa sakit na naitulog mo sa akin. Huwag ka na mangarap na babalikan pa kita. Dahil huli ka na. Simula ngayon, ayoko na makita yung pagmumukha mo, Joriniel. And just to let you know, I hate you. Anito. Tsaka hinila si Kian papalayo kay Joriniel habang seryoso itong nakatingin sa kanila. Lumipas pa ang mga araw. Matiyagang naghihintay lagi si Joriniel sa harap ng bahay ni Miyori. Ngunit palaging si Kian ang humarap sa kanya. Hindi kumakain si Miyori ng matatamis. Pinagbawalan ko na siyang kumain nun dahil baka tumaas ang sugar niya sa katawan. She's on her period now, kaya hindi rin siya pwedeng kumain ng malalamig. Just eat your ice cream. Ayaw din niya ng istorbo ngayon kaya umalis ka na. Pagsasalita ni Kian, isang araw nang muling magpunta si Joriniel. Pwede naman tong ilagay lang sa fridge. Bakit ba ayaw mong tanggapin? Hindi ko naman to sa'yo binibigay. Just give it to her after her period. Mahirap pang gawin yun, bro. Tanong pa ni Joriniel, kaya't napasandal sa pader si Kian at pinagkatitigan ng mabuti ang binata. What do you think I'm doing? Sa tingin mo ba itanga ako para hayaang pumorma ang karibal ko? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi mo rin papayagan yun, hindi pa? Nakangising tanong nito, sanhi kung bakit nandigas ang panga ni Joriniel at pagalit itong tumingin sa kanya. I knew it. May gusto ka nga sa kanya, kaya palagi mong sinasabot dahil lahat ng ginagawa ko. You're just a piece of a trash. A bodyguard was dreaming to be with a princess. Dream well, bro. Pareho nating alam na minahal ako ni Miyori. Maaaring nasa iyo ngayon ang atensyon niya. Pero oras na bumaling siya ulit sa akin, she'll never dare to look at you again. Dahil sa sinabing iyon, ay unti-unting nakaramdam si Kia ng matinding pagkainis. Hindi nito maintindihan na nangyayari. Alam niya sa sarili niyang hindi yun normal sa kagaya niya. Ganun pa man ay palihim nitong sinundan si Joriniel nang umalis ito. Look, was hiding something. Sa tingin ko ay hindi ka na talaga babalikan ni Miyori kapag nakita niya to. You're just trying to ruin the girl I built because of your dark intentions. At hindi ko nahahayaan yun.
Maya-mayang sabi niya na makitang sinalubong si Joriniel ng isang babae at diretso itong hinalikan. Sinubukan niyang i-record sa system niya ang senaryo, ngunit hindi niya iyon magawa sa hindi malamang dahilan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin mabilog-bilog ang ulo ng babaeng yan, Joriniel? We're running out of money. Kailangan mo nang magmadali dahil kung hindi magugutom tayo. Tinig niyang usal ng babae kay Joriniel. At kahit anong pilit niyang i-record iyon, gamit ang kamera na naka-install sa mata ay hindi niya pa rin magawa. Sinusubotahe tayo ng walang iyang kwarto niya. Pero, huwag kang maglala. Malapit na. Mapapasa kamay din natin ang yaman ni Miyori. Bakit naman kasi hiniwalayan mo noon, Joriniel? Nahihirapan ko tuloy ngayong paubuhin yan. Sigurado ka ba dyan, Kian? Bakit wala kang may pakitang ebidensya? Hindi ba't capable ka naman sa lahat ng bagay? Pagtatanong ni Miyori, maya-maya nang makabalik si Kian at sinabi sa kanya ang lahat. Di ko alam kung anong problema sa system ko. Pero maniwala ka, Miyori. I saw him. I'm just trying to protect you from him. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napabayaan kitang saktan ulit ng taong yun. Siguro ay nahuli lang ako ng dating. Pero ngayon nandito na ako. I'll never let him give you the same pain. Sagot naman ni Kian. Ngunit napahilamos lamang sa mukha si Miyori at tumingin kay Kian. Protect? Oo, naiintindihan kita, Kian. I know you're trying to protect me pero hindi naman siguro tamang siraan mo pa si Joriniel. I've had enough. Siguro naman ay tama na yun para hindi na bumalik pa sa kanya, di ba? Saad niya at takmang tatalikod na nang hawakan siya sa braso ni Kian. Hindi ko siya sinisiraan sa'yo, Miyori. Sinasabi ko lang naman kung anong nakita ko dahil deserve mong malaman yun. Ani Kian. At mabilis namang iniwaksi ni Miyori ang kamay niya. Deserve ko? For what, Kian? Sabihin mo nga kung bakit kailangan ko pang malaman yun. Wala na nga akong pakialam sa tao eh. Pagalit na sagot ni Miyori. Dahil nababahali ako, Miyori. Alam nating pareho na minamahal mo siya. Anong magagawa ko, hindi ba? Isang hamak na robot na bodyguard lang ako. It's not impossible that his efforts will earn your love again. At ayoko masaktan ka na naman lalo na at nakita ko yung ganong senaryo. Sagot muli ni Kian. Pilit kinukumbinsi ang dalaga na maniwala dahil iyon naman talaga ang totoo. Subalit, hindi maintindihan ni Miyori ang nararamdaman. Hindi niya may tatangking. Sa kabila ng pagbabaliwala niya kay Joriniel, ay unti-unting bumabalik ang dating sigla niya. At dahil nagugulan nito ay wala sa sariling natawa na lamang ito. Why do you care? Ano bang pakialam mo kung hindi mo naman alam ang ganong pakiramdam, Kian? Sabihin na nating naiintindihan mo ko. Pero kahit kailan, hindi mo yun mararamdaman dahil hindi ka naman tao. Kaya please, huwag ka nang makialam pa. Sagot na lamang ni Miyori at nagsimula ng humakbang palayo nang mapahinto ito bigla dahil sa sinabi ni Kian. Nagkakamali ka, Miyori. Kung inaakala mong hindi ako nakakaramdam, kung inaakala mong hanggang sa pag-intindi lang ako, why do you think I'm acting like this? Because I'm not a robot, Miyori. Tao ako. Si Miyori ay nagulat sa isang revelasyong narinig. Kaya umalis siya sandali bago bumalik upang harapin si Kian. Tinanong niya ito ng diretsyahan kung isa ba itong robot. Bago pa man makasagot si Kian, sumingit si Joriniel at inakusahan siyang nagpapanggap lamang upang mapalapit kay Miyori. Nagkaroon ng pagtatalo kung saan ipinilit ni Kian na hindi siya nagsisinungaling. Ngunit hindi siya paniniwalaan ni Miyori. Sa huli, sinabi ni Kian na hindi totoo ang inamin niya dati. Sinabi lang niya iyon sa bugso ng damdamin. Pagkatapos nito tila nag-shutdown ang kanyang sistema na parang nagpapatunay na siya nga ay isang robot. Sa kabila ng lahat, pinili ni Miyori si Joriniel. Iniwan si Kian at inisip na
hindi kayang maranasan ng isang robot ang tunay na sakit ng pagkawala. Pagkalipas ng ilang araw, habang nanonood ng sine, napansin ni Joriniel na tila hindi masaya si Miyori. Kahit na lumabas sila upang maglakad-lakad, hindi pa rin niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Sinubukan ni Joriniel na alamin kung may galit pa ito sa kanya. Ngunit kahit nawala na ang hinanakit ni Miyori, pakiramdam niya ay may hinahanap siyang iba o marahil isang taong nawala sa kanyang buhay. Habang nagsasayaw si Miyori sa isang bar, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki na napapalibutan ng mga laseng na may masamang intensyon. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at nagbabanta tungkol sa kanyang boyfriend. Ngunit lalo siyang minamaliit. Sa gitna ng kaguluhan dumating si Joriniel. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, pinayuhan siyang mag-apologize. Para lang matapos ang gulo, labis itong ikinadismaya ni Miyori. Lalo na nang alalahanin niya si Kian, na sigurado siyang hindi siya pababayaan. Sa galit at frustration, hinarap niya ang mga lalaki at ipinakita na hindi siya matatakot sa kanila. Nagkaroon ng matinding bugbugan kung saan nagawa ni Miyori na labanan ng mga kalalakihan. Ngunit sa huli natamaan siya at natumba. Kahit nasasaktan, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya kay Joriniel na hindi man lang siya kayang ipaglaban. Naisip ng tama si Kian. Kayang gawin ni Kian ang mga bagay na hindi magawa ni Joriniel, lalo na ang protektahan siya. Habang pinipilit niyang bumangon, napansin niyang hindi siya tinulungan ng nobyo. Kaya lalo siyang nawalan ng tiwala rito. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na muling magpapalik si Kian. Ngunit sa sandaling iyon, hiniling niyang sana ay naroon ito upang ipaglaban siya sa paraang hindi nagawa ni Joriniel. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tinig ang umaalingaw-ngaw, dahilan upang umatras sa mga lalaking pumabastos kay Miyori. Nang iangat niya ang tingin, hindi niya napigilang mapangiti habang naluluha. Si Kian. Si Kian ang nasa harapan niya. Kian? Bumalik ka? Pulong niya. Matapang na hinarap ni Kian ang mga lalaki. Ipinakita ang tapang at paggalang na hindi nagawa ni Joriniel. Samantala pilit siyang hinihila ni Joriniel palayo. Ngunit tumanggi si Miyori. Umalis ka kung aalis ka, Joriniel. Pero hindi ko iiwan dito si Kian. Madiin niyang sagot. Hindi niya nakinaya ang takot at pagkadismaya sa nobyo. Kaya tuluyan na niyang ibinitawan ang kanilang nakaraan. And I'd rather to love a robot than to love someone like you. Diretsahang sabi niya. Dahilan upang lalong masaktan si Joriniel. Matapos ang laban, tinulungan ni Miyori si Kian sa huling bugso ng laban bago sila tuluyang umalis. Sa sasakyan, tahimik lamang si Miyori habang pinagmamasdan ng dugo ang mukha ni Kian. Hindi niya maintindihan kung paano posible iyon. Isang robot na may sugat at tumudugo? Nang makarating sila sa isang kondo, sunod-sunod ang tanong ni Miyori. Ngunit tanging sagot ni Kian ay, I'll explain everything to you later. Pinagtuunan muna niya ng pansin ang pag-aalaga kay Kian, gamit ang first aid kit. Aray, dahan-dahan lang Miyori. Reklamo ng binata, kaya't napatawa na lamang ang dalaga. Ang ganda-ganda mo. Biglang sabi ni Kian, dahilan upang mataas ang kilay ni Miyori. Saan mo naman nalaman yung Kian ha? Tanong niya. Sabi ng puso ko eh. Sagot ni Kian na ikinataka ng dalaga. Lalo pang naguluhan si Miyori nang hawakan ni Kian ang kamay niya at ipatong sa kanyang dibdib. Feel it. Sabi ni Kian, dahilan upang magulat si Miyori nang maramdaman niyang may pintig ang puso nito. Kian? Kian, tao ka ba talaga? Tanong niya habang dahan-dahang hinahaplos sa mukha at braso ng binata.
Sa wakas, ibinunyag ni Kian ang katotohanan. Ako si Kian, Dave. Ako'y walang iba kundi ang taong gumawa sa robot na si Kian. Nanlaki ang mata ni Miyori sa revelasyong ito. Agad na napaatras. Tao ka nga? Anong balak mo? Taranta niyang tanong. Ngunit tinawanan lang siya ni Kian. Chill. Hindi kita gagalawin, Miyori. Sagot nito na may kasamang mapunoksong ngiti. Doon niya nalaman ang totoo. Hindi siya nakikipag-usap sa isang robot noon, kundi kay Kian mismo. Ang tunay na taong lumikha ng robot, nakahawig niya. Ikinuwento ni Kian kung paano niya sinubaybayan si Miyori mula sa malayo. Kung paano niya ito minahal at kung paano siya nasaktan ng piliin nito si Joringel. Ngunit sa huli, na makita niyang nasa panganib ito, hindi niya napigilang sumugod upang iligtas siya. Sa wakas, inamin nilang mahal nila ang isa't isa. At sa unang pagkakataon, nagyakap sila ng may tunay na pagmamahal. Matapos ang lahat, lumuhod si Kian at inalok ng kasal si Miyori, na agad namang pumayag. Habang naglalapit ang kanilang mga labi, biglang lumitaw ang kanilang anak na si Sian, na agad na nagselos kay Kian. Mommy is mine. She's not yours, Daddy. Ani yan na nagdulot ng tawanan. Sa kabila ng lahat ng pinagtaanan nila sa huli, natagpuan ni Miyori ang tunay na pagmamahal. Hindi sa isang robot, kundi sa taong lumikha nito. Si Kian. Saan po kayo pupunta? Bakit hindi ako pwede sumama? Nakangusong tanong ni Sian. Kaya't pinuhat ito ni Kian tsaka pinupo sa hita niya. Magsa-celebrate lang si Mommy at Daddy ng 6th anniversary namin, okay? We'll have some talk at bawal makinig ang bata sa upo ng matatanda. Kaya iwan ka lang dito. Bibilan ka na lang ng daddy ng toys, okay ba? Mabilis namang tumango si Sian habang malaki ang ngiting napaskil sa mga labi, kung kaya't nakangiti ring nagkatinginan ng dalawa. I can't believe it's been 6 years, Kian. Parang kailan lang noong pinagkamalan kong sarili kong nahihibang dahil nagkagusto ko sa isang robot. Parang kahapon lang noong nalaman kong posible pala tayo. Fate is really magical. I used to despise love because of the pain it caused me. Pero yun din pala yung dahilan kung bakit kita makikilala. Indeed, everything really happens for a reason. Hindi pala porket gusto natin. Kasi there's someone out there na inilaan para sa atin. And now we're 6 years married. I promise to be by your side always. Love sa mga taon pang darating. Mahabang litanya ni Miyori nang makarating sila sa dalampasigan habang hawak ang bulaklak na binigay sa kanya ng asawa. Yeah, it's been 6 years and I'm still so in love with you, Miyori. Hindi na magbabago yun. I love you and our son. Kayo ang buhay ko katulad ng ipinangako ko sa iyo sa simbahan. I will always be a good husband and a father. Sagot naman ni Kian tsaka marahang hinilikan si Miyori sa ulo, kung kaya't nakangiti itong napapikit. My life is nothing without you, Miyori. Kaya pinapangako kong kahit kamatayan man, ay hindi tayo magagawang paghiwalayin. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!